Mapagpalang hapon po ulit sa inyo lahat mga kapatid. Magbabahagi po ulit ako ng isang mahalagang video na dapat po ninyong malaman. Ito po ay pinakamagatang Babylon. Dito niyo po malalaman at mapapagtanto kung bakit nagkaganito ang takbo ng ating mundo. Dahil dito po nag-umpisa ang mga kahindik-hindik at karimari-marim na pangyayari at mga bagay na ikinamumuhi ng ating dakilang malikha. Panoorin na po natin mga kapatid. Masayang balita mga Ophirians, naririto na ang Serpent Seed Part 4. Bago tayo magpatuloy, mariin naming ipinapayo sa mga bagong subscribers or viewers na panoorin muna mula sa umpisa ang Creation Series bago tumuloy dito sa Babylon Series. Wala po kayong maiintindihan sa videong ito kung lalaktawan ang mga naunang video. Sa sinundang video, huminto tayo sa Noah's Flood at nag-iwan tayo ng katanungang sino ang serpent seed sa Noah's Ark na nagpatuloy pagkatapos ng baha. Hindi nyo aakalain na ang susi para masagot ang katanungan na yan ay matatagpuan sa pangyayaring nalasing at nakatulog si Noah ng nakahubad. Genesis chapter 9 verse 18 hanggang 27. The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in backward and covered their father's naked body. Their faces were turned the other way so that they would not see their father's nakedness. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers." He also said, "Praise be to the Elohim of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May Elohim extend Japheth's territory. May Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be the slave of Japheth." Yung mga hindi po well-versed sa English, pakibasa nyo na lang po yan sa Tagalog. Ganito po ang nilalaman ng talata. Pagkatapos ng baha, ang lumabas sa ark ng mga anak ni Noah ay sina Shem, Ham, and Japheth. Pansining mabuti na hindi pa isinisilang si Canaan noong lumabas sila sa ark, pero binigyang diin agad ni Moses na ang ama ni Canaan ay si Ham. Si Noah ay naging man of soil, ibig sabihin, farming ang pinag-aabalahan niya. Nagkaroon siya ng vineyard o taniman ng ubas. Noong namunga na, gumawa siya ng alak, uminom, at siya ay nalasing. Siya ay nakatulog ng hubad dahil sa kanyang kalasingan. Ang kanyang kahubdan ay nadiskubre o tiningnan ni Ham at ito ay nagkwento sa kanyang mga kapatid na sina Shem at Japheth. Ang ginawa naman ni Shem at Japheth ay kumuha ng blanket o kumot. Inilagay nila sa kanilang likod hanggang balikat at patalikod silang naglakad papunta kay Noah para ito ay takpan.
Noong nagising si Noah at nalaman niya ang ginawa ni Ham, nagalit siya at isinumpa niya si Canaan na anak ni Ham. Pansinin na si Ham ang may kasalanan, ngunit ang isinumpa ay ang anak niyang si Canaan. Matagal nang pinagtatalunan kung ano talaga ang kahulugan ng pangyayaring ito. Gagamit tayo ng mga guide questions para malinaw ang pagtatalakay. Number 1. Ano ba talaga ang kasalanang nagawa ni Ham? Number 2. Bakit si Canaan ang isinumpa at hindi si Ham? Number 3. Bakit ang parusa ay damay ang buong henerasyon ni Canaan? Number 4. Bakit binigyan diin ni Noah na ang Panginoon ni Shem ang purihin? Malalim po at sobrang matalinhaga ang kwentong ito. Hindi ito mauunawaan ng mga taong ayaw tanggapin ang kaalamang ibinahagi ng Ophirian Heritage tungkol sa Serpent Seed sa Creation Series. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin katapusan ang kanilang pagdedebate tungkol sa isyong ito. Sagutin natin ang guide question number 1. Ano ba talaga ang kasalanang nagawa ni Ham? Ang talinhaga ng kasalanan ni Ham ay matatagpuan sa verse 22. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and told his 2 brothers outside. Paraphrase natin, saw the nakedness of his father. Dito nagsimula sa saw the nakedness ang iba't ibang interpretation. Ito ang madalas na sinasabi ng iba't ibang mga relihiyon at sekta. Una, ang ibig daw sabihin ng saw the nakedness ay nakipagtalik daw si Ham kay Noah. At dahil wala naman daw consent si Noah, dahil tulog nga, lumalabas daw na ginahasa siya ni Ham habang natutulog. Tapos, ikakabit ang Sodom and Gomorrah at dudugtungan ng rhetorics tungkol sa mga makasalanan na ibubulid sa dagat-dagatang apoy, etc. etc. Napakaganda nga namang sermon, pero tinabunan ng doktrina ang totoong kahulugan ng kwento. Ano ang analysis ng Ophirian Heritage? Una, dapat kunin ng buo ang phrase na saw the nakedness of his father. Kapag tinanggal mo ang of his father, mali na ang kahulugan. Kailangan ding tandaan na ang phrase na saw the nakedness of his father ay pareho lang sa uncovered the nakedness of his father. Ibinigay ang kahulugan niyan sa Leviticus at Deuteronomy. Ganito ang sinabi ng Leviticus. Matatagpuan sa Leviticus chapter 20 verse 11. The man who lies with his father's wife has uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Sa Deuteronomy naman, ganito ang sinasabi. Deuteronomy chapter 27 verse 20. Cursed be anyone who lies with his father's wife because he has uncovered his father's nakedness. Maliwanag na ang phrase na uncovered the nakedness of his father ay ang pakikipagtalik ng anak na lalaki sa kanyang ina o sa asawa ng kanyang ama. Incest at adultery. Ang kasalanan pala ni Ham ay ang kanyang pakikipagniig sa kanyang ina na asawa ni Noah. Kailan ito nangyari? Habang tulog si Noah? Hindi po literal na tulog si Noah. Gagamit po tayo ng idiomatic expression with due respect sa patriarch nating si Noah. Madalas nating marinig sa ating mga matatanda ang kasabihang tulog sa pansitan. Ganyan din po ang pinakakahulugan ng kwento. Ibig sabihin, walang kamalay-malay si Noah dahil siya ay abala at nag-i-enjoy sa kanyang vineyard. Yung part naman na sinabing Ham told his brothers Shem and Japheth ay naglalarawan na ikwininto ni Ham kina Shem and Japheth ang kanyang ginawa. Parang ibinibida pa ito ni Ham sa kanyang mga kapatid, kung kaya nalagay si Noah sa malaking kahihiyan. Hindi ba't kahit ngayon, ang tawag sa lalaking pinagtaksilan ng asawa ay may ipot sa ulo?
Ganyan din po ang concept sa panahon ni Noah. Malaking dagok sa pagiging husband at father figure, lalo na't sarili mong anak ang may kagagawan. Matapos ibida ni Ham ang kanyang ginawa, dalawang reaksyon ni Shem at Japheth ang dapat pansinin. Una, patalikod silang naglakad para hindi nila makita ang kahubdan ni Noah, at pangalawa, tinakpan nila ito ng kumot. Ano ang ibig sabihin? Una, prinotektahan nila ang sarili na huwag matukso o gumaya sa kamunduhang ibinibida ni Ham. Pangalawa, tinakpan nila si Noah. Ibig sabihin, hindi na nila ipinagsabi kahit kanino dahil kahihiyan ito ni Noah. Huwag niyong isipin na nalalayo tayo sa topic. Mamaya, ipapakita namin ang kinalaman ng buong pangyayari sa serpent seed. Bakit si Canaan ang isinumpa at hindi si Ham na may kagagawan ng kasalanan? Balikan natin ang eksena noong lumabas na sina Noah sa ark. Genesis chapter 9 verse 18 hanggang 19. The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth. Pansining mabuti, bakit si Canaan lang ang special mention? Bakit hindi rin nilagay doon na Japheth is the father of Magog, Shem is the father of Arphaxad? Bakit tila napaka-espesyal naman nitong si Canaan at siya lang talaga ang binanggit? Hindi ba kayo nagtataka? Mauunawaan kung bakit ganyan ang pagkakasulat kung ilalagay nyo ang inyong sarili sa katayuan ni Moses habang sinusulat niya ang Genesis. Siniguro niyang hindi malilito ang magbabasa. Baka akalaing si Noah ang ama ni Canaan. Inilagay niya agad na si Ham ang ama ng isisilang ng asawa ni Noah. Baka po malito kayo. Ang isisilang na bata ng asawa ni Noah ay hindi anak ni Noah, kundi anak ni Ham. Inanakan ni Ham ang kanyang ina. Baka isipin nyo, masyadong marumi ang interpretation natin. Ngunit pansinin nyo rin na mismong ang Biblia ang nagbigay kung ano talaga ang pagkakasala ni Ham. Hindi po gawa-gawa ng Ophirian heritage ang interpretation. Ngayon, sagutin na natin ang guide question number 2 at number 3. Bakit si Canaan ang isinumpa at hindi si Ham? Bakit damay ang henerasyon ni Canaan? Para masagot yan, kailangan nating buksan ang lihim na pagkatao ng asawa ni Noah. Sino ang asawa ni Noah? Dahil hindi pinangalanan sa Biblia ang asawa ni Noah, titingin tayo sa mga extra-biblical sources at magsasagawa tayo ng cross-check at triangulation kung tutugma ba sa mga sumunod na pangyayari. Consider din natin ang posibleng translation issues bilang pag-iingat. Unahin natin ang Book of Moses, chapter 8, verse 12. And Noah was 450 years old and begot Japheth. And 42 years afterwards, he begot Shem of her who was the mother of Japheth. And when he was 500 years old, he begot Ham. Pansining mabuti na binigyang diin ng Book of Moses na iisa ang nanay ni Japheth at ni Shem. Kaya parang lumalabas na iba ang ina ni Ham. Ayon naman sa Writings of Abraham, chapter 11, verses 1 hanggang 3. And when Noah was 450 years old, he begot a son and he called his name Japheth. 42 years later, he begot another son of her who was the mother of Japheth. And he called his name Shem. 8 years later, Noah begot a son of his wife Naamah, who was of the seed of Cain, and he called his name Ham. Nagtugma na ang Book of Moses at ang Writings of Abraham. Iba ang ina ni Shem at Japheth. Iba naman ang ina ni Ham. Sinabi din na si Naamah mula sa bloodline ni Cain ang ina ni Ham. 3 punto
ang naklaro sa writings of Abraham. Una, magkapatid si Shem at Japheth sa unang asawa ni Noah. Pangalawang punto, si Ham ay half-brother lang ni Shem at Japheth sa ama. Pangatlong punto, ang ina ni Ham ay sina Ama na galing sa bloodline ni Cain. Ayon din sa Midrash, Genesis Rabbah at Rashi's commentary, sina Ama ang asawa ni Noah. Ophirian, hindi natin pwedeng tanggapin ang impormasyon na yan dahil wala yan sa Biblia. Tama po kayo, wala sa Biblia. Ngunit, kung papansinin natin, ang mga impormasyon na yan ang nag-bridge sa mga missing gaps ng nasusulat sa Genesis. Ngayon, mag-cross-check na tayo sa Genesis. Sino sina Ama? Genesis chapter 4 verse 22. Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain's sister was Naamah. Ayan, lumutang na si Naamah sa Genesis, kapatid ni Tubal-Cain, at sila ay mga anak ni Lamech. Si Lamech naman ay apo ni Cain sa talampakan. Lumalabas na si Naamah at Ham ang carrier ng serpent seed na sumakay sa Noah's Ark. Tugma ang Book of Moses at Writings of Abraham sa Genesis. Lalong titibayan kapag nailabas na natin kung ano ang ginampanan ni Naamah sa bandang huling panahon. Ngayon, pwede na nating sagutin ang tanong na, bakit si Kainaan ang isinumpa at hindi si Ham? Unang rason, dahil nasusuklam ang ina ni Kainaan sa Elohim. Paano namin nasabi na nasusuklam sa Elohim ang asawa ni Noah? Una, siya ay lahi ni Cain. Alam niya ang pinagdaanan ng kanyang lahi. Nakita niya kung paanong namatay ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa baha. Alam ni Naamah na sa lahi ni Cain, siya lang ang nakaligtas at ang kanyang anak na si Ham. May basihan ba ang sinabi nating nasusuklam at kinamumuhian ng asawa ni Noah ang Elohim? Yes. At ano ang parusa kapag kinamumuhian o kinasusuklaman mo ang Elohim? Exodus chapter 20 verse 5. You shall not bow down to them or worship them, for I the Elohim am a jealous El, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Maliwanag na ang parusa ay napupunta sa mga anak hanggang sa ika-4 na henerasyon kapag kinasuklaman mo ang Elohim. Kaya si Kainaan ang pinarusahan ni Noah ng sumpa. Ophirian, anak naman ni Naamah si Ham. Bakit hindi si Ham ang isinumpa ni Noah? Tama, anak ni Naamah si Ham. Ngunit anak din si Ham ni Noah. Hindi kinasusuklaman ni Noah ang Elohim. Isa pa, si Ham ay saklaw ng covenant ng Elohim kay Noah. Hindi pwedeng sagasaan ni Noah ang blessings ng Elohim kay Ham. Pangalawang rason, bakit si Kainaan ang isinumpa? Si Kainaan ay bunga ng isang pagkakasala na may kinalaman sa genetics na magpapasalin-salin hanggang sa huling panahon. Walang pinagkaiba sa bunga ng pagkakasala ni Adam and Eve noong nasa recovery period ang tao dahil sa pagkaka-extinct ng lahi ng first couple. Nasa proseso ng renewal ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Adam and Eve noong sumingit ang serpent seed. Matapos ang baha, si Naamah at si Ham na lang ang natitira na pwedeng magpatuloy ng serpent seed ni Cain.
Ngunit ang serpent genes ni Ham galing sa ina ay mahina na dahil na-dilute na ito ng pure genes ni Noah. Isa lang ang paraan para muling mabuhay ang serpent genes sa magiging anak ni Ham. Kailangang ang maging ina ng anak ni Ham ay serpent seed carrier din at yun ang ginampanan ng kanyang ina. Ang bunga ay si Canaan. Yan ang pinakamalalim na dahilan bakit si Canaan ang isinumpa ni Noah. Ngayon, dumako tayo sa guide question number 4. Bakit binigyang diin ni Noah na ang Panginoon ni Shem ang purihin habang isinusumpa niya si Canaan? Alam ni Noah na ang sumpa ay unti-unting mangyayari o magkakatotoo sa paglipas ng panahon. Ngayon, bakit very specific si Noah na Elohim or God of Shem ang pupurihin? Bakit hindi niya sinabi na, praise the Elohim of Shem and Japheth? Isa lang ang obvious na sagot. Dahil si Shem ang panggagalingan ng Misaya na isisilang at lahi ni Shem ang magpapatuloy ng pagsamba sa tunay na Elohim ni Noah. Nasagot na natin ang mga guide questions 1, 2, 3, and 4. Ngayon, para lang maunawaan kung paano natupad ang sumpa kay Canaan, mag-pass forward tayo sa panahon na nagkahiwa-hiwalay na ang mga tao mula sa Tower of Babel. Huwag po kayong malilito. Sina Ama at Canaan ay sumabay na sa pag-alis ni Ham sa Shinar, ngunit pagdating nila sa Lebanon, nagpaiwan sa Canaan at Naama at inukupan nila ang Lebanon papuntang silangan sa Jordan River hanggang sa may border ng Egypt sa timog. Sa ancient history, may isang city na pinangalanang Naama sa land of Canaan. Obviously, hango sa pangalan ni Naama. Yan ay isang historical fact na sinuportahan din ng Book of Jubilees. Noong inukupan ni Canaan ang lugar na sinabi natin, isinumpa siya ni Ham at ng kanyang mga kapatid na sina Cush at Mizraim. Ito ang pangalawang sumpa na kinakaharap ni Canaan. Jubilees chapter 10 verse 29 up to 34. Thou hast settled in a land which is not thine, and which did not fall to us by lot. Do not do so, for if thou dost do so, thou and thy sons will fall in the land, and be accursed through sedition. For by sedition ye have settled, and by sedition will thy children fall, and thou shalt be rooted out forever. Dwell not in the dwelling of Shem, for to Shem and to his sons did it come by their lot. Cursed art thou, and cursed shalt thou be beyond all the sons of Noah, by the curse by which we bound ourselves by an oath in the presence of the holy judge, and in the presence of Noah our father. Ang sumpa ay dahil hindi niya pinakinggan ang kanyang ama na si Ham at mga kapatid niyang sina Cush at Mizraim na huwag uukupahin ang lugar na yon dahil hindi yun bahagi ng ibinigay sa kanila ni Noah. Ang lupaing sinakop ni Canaan ay para sa lahi ni Shem. Samantala, sina Ham, Mizraim at Cush naman ay tumuloy na upang okupahin ang Africa na ibinigay sa kanila ni Noah. Sa panahong ito, dalawang sumpa na ang kinakaharap ni Canaan. Una, noong nalasing si Noah, magiging servants of servants daw siya. Ang pangalawang sumpa ay galing kay Ham at sa kanyang mga kapatid. Babagsak siya at ang kanyang sibilisasyon. Ngayon, paano natupad ang dalawang sumpa kay Canaan? Mag-pass forward ulit tayo sa panahon ni Moses para maipakita lang ang katuparan ng sumpa kay Canaan. Babalik na lang po tayo mamaya sa main topic na Mystery Babylon. Tapusin na natin ang tungkol sa mga sumpa kay Canaan. Sa panahon ni Moses, pinalaya na ang mga Israelites mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ibinigay sa kanila ang lupain na inukupan ni Canaan.
Tandaan natin na mula pa sa panahon ni Noah, ang lupaing yun ay talaga namang para sa lahi ni Shem. Hindi naging maayos ang pag-ukupa ng mga Israelites sa lupain dahil nga nag-squatter na doon si Canaan. Mababasa sa Book of Judges chapter 1 verse 27 hanggang 33. Sinabi na ang tribes ni Manasseh, Ephraim, Zebulun, Asher at Naphtali ay hindi nakakuha ng kanilang mga lupain mula sa Canaanites noong panahon ni Joshua. Nakuha lang ang lupain mula sa Canaanites noong si David na ang hari. Dito na nagsimulang matupad ang sumpa kay Canaan. Naging alipin sila ng mga alipin. Hindi nga ba't ang mga Israelites ay mga alipin din sa Egypt? Tapos ngayon, inalipin din ng Israelites ang mga Canaanites. Judges chapter 1 verse 28. When Israel grew strong, they put the Canaanites to forced labor but did not in fact drive them out. Noong lumakas na daw ang mga Israelites, ginawa nilang mga alipin ang mga Canaanites mula sa panahon ni David hanggang ito sa panahon na ni King Solomon. King Hiram of Tyre sent messengers to David along with cedar trees and carpenters and masons who built David a house. 2 Samuel chapter 5 verse 11. Mga Canaanites din ang ginamit ni King Solomon para itayo ang kanyang temple at kung ano-ano pang mga infrastructure sa kingdom. Tandaan niyo po na ang mga Sidonian workers ay mga Canaanites na ibinigay ni King Hiram kay King Solomon para itayo ang temple at palace. Yung pagiging servant naman ng Canaan sa lahi ni Japheth ay maituturing nating nagkatotoo din noong sinakop ng Romans at Greeks ang Tyrians and Carthaginians. Sila ang natitirang sibilisasyon ng Old Canaanites. Ang pagbagsak ng Carthage ay nangyari noong circa 149 hanggang 146 BCE. Historical fact po yan. Ngayon, dahil natapos na natin ang tungkol sa mga sumpa kay Canaan, bumalik na tayo sa main topic kung paano nag-evolve ang Mystery Babylon. Ophirian, bakit hinayaan pa ng Panginoon na mag-survive ang serpent seed sa baha? Sagot, dahil kailangang matupad ang sumpang ito. Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Maliwanag ang sinasabi sa Genesis na sa huling panahon pa dudurugin ng seed of the woman, ito yung mga Shemites, ang ulo ng seed of the serpent. Kailangang matupad ang sumpa, kaya hindi pwedeng mamatay agad ang serpent seed. Kailangang maglaban ang serpent seed at ang seed ng woman. Kung titingnan natin mula sa ibang aspeto, parang bahagi yan ng declaration of war sa pagitan ng Elohim at ni Lucifer. Remember, ang lahat ng nangyayari mula pa sa garden ay dahil sa pakikipag-power play ni Lucifer sa Elohim. Balikan natin yung panahong nabunyag ang milagro ni Ham at ng kanyang ina. Importante po ito para maunawaan natin kung paano isinilang ang Mystery Babylon. Matapos ang nangyari sa pagitan ni Ham at ng kanyang ina at ang inabot na kahihiyan ni Noah at matapos din ang pagsumpa kay Canaan, ganun pa rin kaya ang samahan nila? Malamang, hindi na. Hiwalayan na ito. Paano namin nasabi? Unang-una, ang asawa ni Noah ay may kimkim na puot at galit dahil sa baha na ipinadala ng Elohim ni Noah at Shem. Walang ina ang matutuwa na matapos mamatayan ng buong lahi, ngayon naman isinumpa ang kanyang bunsong anak. Tapos, habang isinusumpa ang kanyang bunsong anak, praise the Elohim of Shem. Lalong nag-aapoy ang galit ng asawa ni Noah. Hiwalayan na talaga ang sumunod na nangyari. Si Noah
ay sumama kay Shem dahil, obviously, sila ang magkaisa sa pagsamba sa tunay na Elohim. Ang analysis natin na sumama nga si Noah kay Shem ay naaayon sa Book of Jasher, chapter 9, verse 5 hanggang 6. Inilarawan sa Book of Jasher na binanggit natin na si Shem at Noah ang nagturo kay Abram tungkol sa tamang pananampalataya. Abram po, ito po yung naging Abraham bandang huli. Ang misteryo ng Babylon ay masasabi nating nagsimula kay Naama. Para maunawaan kung paano nabuo ang misteryo, mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Number 1, si Naama bilang serpent race ang may malalim na kaalaman tungkol sa sibilisasyon, technology at kingdom ni Cain bago ang baha. Number 2, si Naama ay may kimkim na pagkapuot dahil sa sinapit ng kanyang lahi sa baha. Number 3, si Naama ang ina ni Ham at Kainaan, at si Kainaan ang may pinakamalakas na serpent gene, pangalawa sa kanyang ina. Ngayon, ang Babylon ay matatagpuan sa lupain na tinatawag na Mesopotamia. Malapit ito sa lugar kung saan sumadsad ang Noah's Ark sa Mount Ararat. Kasabay sa pagdami ng tao, nagsimula ding mabuo ang Mystery Babylon mula sa advocacy ni Naama. Paano nagawa ni Naama na impluwensyahan ang mga tao sa ways of Cain? Mauunawaan natin yan kung titingnan natin si Naama mula sa pananaw ng mga taong isinilang pagkatapos ng baha. Ganito ang tingin nila kay Naama. Si Naama ay isang mahiwagang nilalang mula sa ibang panahon at nakarating sa kasalukuyang panahon lulan ng napakalaking bangka kasama ang mga hayop. Yan ang tingin ng mga tao kay Naama. Misteryosa bilang pinakamatanda sa lahat ng mga babae. Natural lang, siya ang itinuturing na pinakaina o mother figure ng sangkatauhan. Taglay ni Naama ang mga kaalaman mula sa sibilisasyon ni Cain. Malaki ang naging impluwensya ng kanyang kaalaman sa pagpapasimula ng government, arts, music, science, at higit sa lahat ay religious belief system pagkatapos ng baha. Dito ipinasok ni Naama ang versyon ni Cain tungkol sa Garden of Eden at kung paanong iminulat ng serpent ang kamalayan ng kanyang mga ninunong sina Adam and Eve. Dahil sa ginawang pagpapalaya ng serpent sa humanity, ito ay isinumpa ng Elohim, kaya ito ay gumagapang na ngayon sa lupa at alabok ang kinakain. Sa version ni Naama, winasak ng Elohim ni Noah ang kaharian ni Cain sa pamamagitan ng baha. Sa buong lahi ni Cain, siya at ang kanyang anak na si Ham ang nakaligtas. Sa puntong ito, nabaling na ang simpatiya at respeto ng mga tao sa serpent. Sa tingin nila, nagsakripisyo ang serpent para sa humanity. Kinalaban niya ang malupit na Elohim ni Noah at Shem para palayain ang sangkatauhan. Sinimulan nilang sambahin ang serpent. At dahil si Naama at ang kanyang mga anak ang serpent seeds, kailangan silang tratuhin na figure of authority. Si Naama ay hindi lang naging mother figure, kundi parang naging priestess at oracle sa paningin ng mga tao. Muling nabuhay sa bagong henerasyon pagkatapos ng baha ang pagre-rebelde ni Cain sa Panginoon. Dahil sa impluwensya ni Naama, nagkaroon ng idea ang mga tao na magkaisa at magtayo ng city. Ayaw nilang magkahiwa-hiwalay dahil meron na silang ambition of humanity. Ang pagkakaroon ng self-regulation
government, civilization, culture, and religion na nakasentro sa divinity at authority ng serpent. Sa madaling salita, muli nilang bubuhayin ang city ni Cain na winasak ng baha. Muli nilang bubuhayin ang sibilisasyon at form of world government ni Cain. Genesis chapter 11 verse 1 to 4. Now, the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth." Nung mga bata pa tayo, kapag narinig ang Tower of Babel, ang pumapasok sa ating isip ay confusion o pagkakalituhan dahil sa biglang pagbabago ng mga lingwahe. Kahit sino pong pastor ang tanungin nyo niyan, lingwahe at lingwahe at lingwahe ang tema ng kanilang pagpapaliwanag. Hindi nila makita ang kinalaman ng Tower of Babel sa Mystery of Babylon ng Revelation. Para sa kanila, ang Tower of Babel is a thing of the past. Ngunit para sa Ophirian heritage, ang Tower of Babel ay higit sa inyong inaakala. Pansining mabuti, bakit pinatigil ng Elohim ang pagpapatayo ng Tower of Babel? Verse 5, "But the Elohim came down to see the city and the tower the people were building. The Elohim said, if as one people is speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other." Importanteng pansinin ang sinabi ng Elohim na kung sa isang lingwahe nagawa na nila ito, wala na silang paplanuhin na hindi matutupad. Kaya binago ang lingwahe nila at sila ay naghiwa-hiwalay. Tanong, ang Tower of Babel ba ay literal as in physical na structure na itinayo gamit ang mga bricks? Kung physical man ito o literal, bakit nila itinayo? Ano ang purpose ng pagtatayo nila ng Tower of Babel? Bakit pinigilan ng Elohim? Kung ito naman ay hindi literal na structure, ano ang kahulugan ng kwento? Sa susunod na video, tatalakayin natin ang Tower of Babel at mga customs ng tao gaya ng serpent divination at serpent worship na lumaganap sa iba't ibang panig ng mundo mula sa Mystery Babylon hanggang sa kasalukuyan. Ang ideology ni Naama mula sa city ni Cain bago ang baha ay matagumpay niyang naipunla sa mga tao bago pa man nagkahiwa-hiwalay sa Tower of Babel. Binaon ng mga tao sa kani-kanilang mga bansa ang ideolohiya ni Naama. Yan ay pinatutunayan ng mga Tower of Babel na kanilang itinayo sa kani-kanilang bansa kung saan itinuloy nila ang serpent worship at serpent divination. Ang mga serpent seed ang namumuno at nagpapatuloy ng serpent ideology and practices ng Babylon hanggang ngayon. Hawak nila ang kapangyarihang nagpapainog ng mundo sa larangan ng ekonomiya and power among nation. Ang mga bansa kung saan matatagpuan ang mga Tower of Babel at iba pang mga simbol ay pagpapatunay na kontrolado ng serpent seed ang isang lupain o bansa.
Magsimula tayo sa Ancient Babylon, papuntang Egypt, Europe, at iba pang panig ng mundo. Malalaman natin ang headquarters ni na Ama noon at ngayon. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating mga video. Welcome po sa mga new subscribers natin. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians! Mga kapatid, kung niyo pong napanood ang kabuuan ng video na ito at kung niyo pong nagustuhan ang mensahe at aral, paki-like, subscribe, and share po. Marami pong salamat. Be blessed. Shalom.